Good morning, Architect Desalisa. We hope you're doing well. I'm Angela Lorica, I'm James Sherry Corobas. fourth year BS Architecture students po from Bicol University Institute of Design and Architecture. First of all po, maraming salamat po for giving us the time to speak with you today. This interview po is a part of our professional practice in architecture course under Architect Ana Marie Balino. Nag-prepare po kami ng few questions po about your professional journey as an architect, especially po sa experience ninyo working abroad. We are really excited to hear your story and learn from your insights po. Okay lang bang mag-introduce ako ng konti ng Yes po. about para mag-background? I am Architect J. Desalisa, J. Aris Desalisa, a licensed architect in both the Philippines and Saudi Arabia, registered as a professional architect with both regulatory bodies, with over a decade of international experience spanning the Philippines, Saudi Arabia, and the UAE, the United Arab Emirates. I have led visualization teams as the senior 3D visualization specialist. Currently, I am deepening my expertise through a 4-year professional program in 3D art and game development, focusing on real-time visualization, virtual reality, and the gamification of architecture and interior design. With my strong architectural foundation from Bicol University and advanced training in tools like Unreal Engine and V-Ray, I am passionate about transforming complex design concepts and precise technical drawings into immersive virtualized visual experiences. Throughout my career, I have remained committed to continuous learning, innovation, and sustainability, always pushing the boundaries of what is possible in architectural visualization and digital design. And to the students of Bicol University, I hope this journey shows you how blending creativity, technology, and passion can open doors to global opportunities. Thank you po, Architect, for that wonderful introduction po. So, let's continue to the question for the interview po. What inspired you po to pursue a career in architecture, and how did your education at Bicol University influence your professional journey? I was drawn to architecture by love of design. The Bicol University gave me the technical know-how to build my future career. I gained foundation through Bicol University in the technical drawings, on reading the plans, doing esquisse. I don't know if you're still doing that in the design department. You need to draw it manually with fast deadline for a 6 month of timeline in actual. Those experiences really helped me to makapasok ka sa industry. Mahirap makapasok sa industry kapag nag-uumpisa pa lang sa totoo lang. And I was also exposed with the 3D visualization back then, mga 20 years ago. Nalaman nyo na yung edad ko. 20 to 15 years ago, yung mga 3D ay parang emerging technology pa lang siya. Nasa kami noon transition ng manual to digital tool. I learned adaptability and problem solving, essential for the real world practice. Iba yung school practice sa actual. And then I developed early passion for 3D visualization, which shaped my career path. Alam ko na nung college pa lang ako, parang doon ako pupunta. Marami kasing klase yung practice ng architecture. Ibang-iba pagka overseas dyan sa Pilipinas. Nag-try ako sa Pilipinas yung design and build actually. Pero depende rin siguro kung ano yung passion mo. Meron din kasing nahilig sa construction, safety, project management, iba-iba din. Thank you po so sharing. Okay, for the next question po. What motivated you po to practice architecture abroad, and how did you initially transition to the global architectural scene? Actually, yung bagay na to, initially, nag-try muna ako ng local dyan sa Pilipinas, sa Manila, sa Laguna. Yung una kong ginawa ay construction supervision. So, may mga foreman, may mga karpintero, mason, kasama si mga uncles namin ni James, kasama ko sa work dati. Tapos po, nung nakapag-motivate sa akin to move abroad, actually, nung after kong makapasa, yung totoo talaga niyan ay financial talaga yung nakapag-motivate. In a sense of, for the architecture student, syempre, bukod sa dream na yon, yung financial, syempre, makapag-gain ka ng bigger income. So, ito naman yung isang part talaga. I sought international opportunities to challenge myself on larger projects, to build a strong, specialized portfolio in 3D visualization, to earn certifications like Autodesk, Unreal Engine, and V-Ray to meet global standards, use technical adaptability to secure roles in Saudi Arabia and the UAE. Yung challenge, paano ba yung architecture sa abroad for interior design? Medyo tricky kasi pag nasa abroad ka na, hindi mo kailangan magaling kasi ang pag-build mo ng career ay progression siya, step by step. I remember nag-apply ako sa Saudi Arabia una. 2 years ako doon. Maganda yung yung kalagayan ng career ko doon. Pero after 2 years, nag-move sa UAE as AutoCAD operator sa DEPA. Mga hotels yung ginagawa. Pero hindi siya nag-shock sa passion ko. Halos 1 year lang ako doon. And then bumalik ako ng Saudi Arabia, then so on and so forth. Okay, that's very insightful po. Thank you, Architect. Transitioning to the global stage talaga truly takes courage and vision. How did you adapt po to the different architecture
architectural standards, codes, and regulation in the country where you work po? Una po, mas maganda makapasa muna sa Pilipinas. Kailangan mayroon kang license sa Pilipinas. Yun yung ideal kasi magiging limited ka sa offers, opportunities kapag pumunta ka ng abroad na hindi ka licensed. Meron din kasing regulatory board ang tawag sa Saudi Arabia, Regulatory Saudi Council. Meron siyang tier ng registration. Nagpa-register ako dati sa Philippines noon, 2011 ako nakapasa. 2015, nung pagbalik ko ng Riyadh noon, karoon ako ng registration sa Saudi Arabia. Pero hindi pa yun parang lang yun registration ng parang registered engineer, parang ganun siya. In general kasi yung architect at engineer doon. Pero meron pang mas mataas na registration, tinatawag na professional registration. Pero kailangan lang ang backup ng employer. So hindi ka basta makakapag-professional registration or idagdag ko rin ko ay committed to continuous learning and work close with local professionals to align with the international standards. Meron din silang alam na kailangan nyo i-merge yung expertise nyo para maging successful yung isang project. I studied local building codes and workflows. Magkaiba yung building code ng abroad sa Pilipinas. And then I collaborated with engineers. I leveraged dual licensure, my license sa Pilipinas at my license na rin sa Saudi Arabia navigate requirements. Kasi yung professional architect na license ko sa Saudi Arabia noon. Naalala ko noon yung tayo yung visa ko, painter, hindi siya engineer. Pero ang ginagawa ko ay architecture. Kaya lang, for some reasons, yung ibang employer nagpupunta sa painter kunwari ay less skilled visa kasi nakakatipid sila. Pero yung case ko after na nag-progress yung career ko doon, nag-move up yung visa sa professional architect. Adapting to new codes po and standards sounds challenging but fulfilling po. We appreciate your sharing how you handle that po. Next question po. When it comes to challenges naman po, what are the most significant cultural, professional, or design challenges you encountered when working abroad? And how did you overcome them po? Cultural and professional differences were challenged, but I overcame them with adaptability and communication. Adaptable ka at communicable. Ibig sabihin, hindi mo naman kailangan maging magaling mag-English or parang accent ng British. Ang importante, nakakapag-communicate ka. I manage multicultural teams and clients. Iba-ibang person yung so kailangan nyo ng macro management. Huwag mo naman ima-micro manage yung isang kasama mo kasi somehow unprofessional yung ganung approach. Mas maganda yung macro management. I handled fast-paced, large-scale project efficiently. Ibig sabihin ng efficiently yung timeline, yung deadline. Hindi pwedeng inuusog ang deadline. Kapag may deadline ang isang firm, kahit anong external na nangyayari, deadline is deadline. So hindi mo pwedeng sabihin sa management na hindi po kami makakapasa kasi ganito, ganyan. Pero kung talagang hindi siya mangyayari, ay meron namang mga parang ipiprevent mo siya na mapunta ka doon sa ano na yun. Pero dapat maaga kang magsasabi sa mga managers. And then I focused on workflow resilience and high quality deliverables. Palaging high quality, hindi pwedeng kutso-kutso na gawa. Kasi hindi pwede sa ano yun, sa international standards. Even sa Philippines, hindi pwedeng gano'n, di ba? Yes po, I totally agree with what you said po. Working efficiently, delivering high quality po sa mga client. And those are great examples for resilience. It's good to know how cultural and professional challenges can be turned into learning opportunities architect. How does the architectural practice po abroad differ from in the Philippines in terms of work environment, project scale, and design philosophy? International practice is larger in scale. Meron ding maliit pero karamihan mapupuntahan mo malaki. More specialized and more technology driven. Hindi pwedeng yung proposal ay usap-usap lang. Sa proposal pa lang, marami nang gumagalaw. I work on government mega projects like NEOM. Kung familiar tayo sa NEOM, sa Saudi Arabia yan ang parang friend. Kasi dati kung UAE yung parang maraming construction ngayon nasa Saudi Arabia lumis. Parang JAX District isa rin sa mega projects na hinandal ko. Pero team to, hindi to ikaw lang gagawa dyan. Marami kayo. Minsan dalawa pang project manager ang nagtutulungan. Specialized roles like visualization specialist instead of generalist. Kasi sa akin, specialized role kasi sa akin 3D visualization specialist. So lahat ng production ng visualization packages dumadaan sa akin and then meron akong small team na ito coordinate. Tapos kunwari, kung kukulayan ko ng tao, kailangan mag-coordinate sa project manager para huhugot sa ibang team na marunong mag-visualize. Kasi hindi pare-pares ng level yung skills Pero palaging ang goal dyan, hindi kailangan na pare-pares yung ipapasa na quality. Ang importante, maipasa siya. Kasi may revision naman So yun yung palagi ang depende rin sa culture ng isang company. Merong company na gusto nila high quality talaga. I emphasize on innovation, advanced software, and sustainability. Maraming technology ngayon nakakaluna at nakakaubos ng oras yung pag-aaral ng technology. May pumasok pa nga AI. Kung
familiar na kayo sa AI, last year, nag-umpisa na siyang mag-ano. Kasi 2012, nag-upload na ata ako kung gano'n kasama mo. Dati kasi, sa company, meron pang method ng manual or yung gano'n. Pero ano ko lang po ngayon, hindi ko na sa masabing kung ano ang difference kasi hindi naman natin nakapag-work sa Philippines. I believe malaki yung gap in terms of technology and yung expertise. Sa tingin ko malaki yung gap. Kasi, ang example yung bumagsak na bridge. Diyan sa Pilipinas, may bumagsak na bridge, di ba? Ilang buwan lang na bago siya, tapos bumagsak. Ibig sabihin lang po nun, nagawa ng DPWH, di ba? Ibig sabihin po, may gap sa design expertise, pati na rin siguro sa construction expertise. Kasi hindi mo pwedeng sabihin design lang yun or construction lang yun kasi wala namang investigation. It's either or both. That's very enlightening po. The difference between the practice in the Philippines and sa abroad po. When it comes to skills and projects and innovations naman po, can you share some of the most memorable po international projects you've worked on and how they shape your skills and expertise po? Maraming memorable kasi every project, I treat them as my children. So, ibig sabihin parang napaka-special ang every project. Wala dyan parang ipasa ko lang ito, ganun lang. Hindi. Pero kung comparable siya sa hardest na standard, kung ano ang pinaka-complex, kung ano ang pinaka-mahirap, ito yung isi-share ko. Large, high-profile project taught me advanced technical, creative, and leadership skills. Isa na dito itong NEOM accommodations, large-scale visualization package ito. Kasi yung NEOM accommodation, temporary siya na mga accommodation ng mga gagawang workers, pero malaki siya, sobrang laki. Challenging rin ang paggawa nito kasi minsan yung information kulang-kulang din. Wala siya minsan sa project brief. And then the Times Hotel, may ginawa akong visualization sa Times Hotel. In-upload ko sa The Rookies, kung familiar kayo sa The Rookies, nagkaroon siya ng award na parang Editor's Choice. Para sa akin maganda kasi isang signal ng international standard kasi hindi naman siya ma-Editor's Choice kung wala sa standard yung gawa mo. Etmam Tower, Block 17 Mixed Tower. This is a full concept to presentation delivery. Wala na akong balita sa Etmam Tower na to kasi normally yung project mayroong umaabot ng 1 to 10 years bago siya matapos sa isang firm. Concept pa lang to tapos na yung employment mo sa isang company, wala ka ng Pero normally umaabot yan, mayroong 10 years, mayroong 5 years, depende sa problema, depende sa nangyari along the development. So, and then government projects like Ministry of Defense, Hospital, and Ministry of Culture Libraries. Itong Ministry of Culture Libraries, pwede ko itong i-share sa inyo mamaya kasi isa to sa pinaka-memorable in terms of deadline. Okay, thank you po for letting us in on how they helped you grow po. What role has technology, particularly architectural software and remote collaboration tools, played in your practice abroad po? Technology is essential to deliver photorealistic visuals and enable global collaboration. Marami ngayong technology, sa totoo lang, marami. Hindi mo kailangan magpaka-expert sa isang technology. Pwede kong itanong anong software yung parang trend sa mga student ngayon dyan sa Pilipinas. Rendering software, kunwari. Revit, D5 po. D5 po. Inkscape. Lumion po. Usually yan po ang ginagamit kasi kaya namin i-crack. Yung Revit, standard yan, industry standard. Kung ano man ang industry standard, kailangan susundan nyo lagi yun. So, kailangan yung magpaka-expert sa Revit kasi industry standard. Sa case ko, visualization specialist, meron akong experience advanced na ginagamit ko talaga everyday, yung Maya tsaka yung 3ds Max kasi standard. Dalawang software ang ginagamit ko kasi kapag architectural visualization, 3ds Max ang standard. Kunyari sa games or animation, Maya naman yung standard. Dati, ang stepping stone ko sa 3D ay SketchUp. Pero pagdating ko ng abroad, nag-start na akong mag-aral ng 3ds Max kasi hindi naman sa ayaw ko sa SketchUp, pero yun kasi ang industry standard sa architectural visualization. Pero hindi masamang matuto ng SketchUp or maging expert ka. Yun yung sinasabi kong hindi ka ma-fall in love sa isang tool. Kasi tool lang yan, end of the day. So isang case sa akin, kung anong ginagamit sa abroad ay dati V-Ray. Sarado isip ko V-Ray, ganun lang. V-Ray lang ang pag-aaralan ko kasi ito ang industry standard. Pero naglabasan yung real-time visualization, Lumion, may D5, may Twinmotion. Ano nang gagawin mo? Meron mga ngayon corona eh. Mas sumikat kesa sa V-Ray eh. Lumubog yung V-Ray, may corona na ngayon. Pero sa totoo lang, kung anong tools ang kailangan mo para makapag-practice sa abroad, meron pa sa yung collaboration tools, meron tinatawag na Trello, kung familiar kayo sa software. Pero ito collaboration tools lang to, madali kong pag-aralan. Pero yung mga skill set na dapat meron kayong, sa totoo lang, kung gusto nyo makakuha ng role sa abroad, kailangan nyo alam lahat ng software na yun. Bago kayo mag-branch out sa mga Lumion or D5 or Twinmotion, bago kayo mag-branch out doon, dapat maging expert muna kayo sa V-Ray or Corona or Unreal Engine, kung ano yung industry standard. Ang ginagawa ko, pupunta kayo sa mga big houses, kunwari, Foster and Partner, WSP or Acon, yung mga matataas na firm. I use tools like Unreal Engine, V-Ray, InMotion, Maya, and Substance. Hindi mo naman kasi kailangan maging expert talaga deeply sa isang software. Kunyari, Lumion ka lang, hindi pwede. Rinay ko siyang V-Ray lang ako kasi ito lang, matagal ko na itong ginagamit eh. Hindi talaga mangyayari kasi evolving ang career. Every year may bago. Ngayon nga, nagdagdag na nila yung AI. Paano ko maggamit ng Stable Diffusion, Midjourney kung familiar kayo. May nakita ko isang
hiring sa Gensler. Yung Gensler, kung familiar kayo sa Gensler, meron na silang hinar na AI-based na design, yung specialist sa AI. Last year lang. I manage real-time rendering, animations, and virtual reality presentations, and I collaborated remotely across teams and time zones. For the next question po, how do you incorporate sustainability po and local environmental considerations into your international projects po? I apply sustainability principles by optimizing visual workflows and reflecting local context. Ito sa perspective sa kung ano yung work ko po. I reduce rendering energy through efficient asset management kasi naalala ko kapag hindi ka pa familiar dun sa software, mayroong 2 days rendering, mga ganun, lalo na pag mga mahaba, di ba? So, kailangan efficiency siya para lesser hours, lesser ang usage mo ng kuryente, di ba? I simulate materials and lighting based on local environmental factors, align visuals with client sustainability goals. Idagdag ko na rin yung experience ako dati kong company sa Saudi Arabia, sa northern part naman siya. Ini-incorporate namin yung green building and energy efficient building design. Kino-compute yung pizza na papasok sa isang building, pero yun kasi ibang expertise yun. Yung mga nagpupunta ng LEED, L-E-E-D, kung familiar kayo sa term. Ang architecture kasi kung yun yung passion mo, pwede ka naman doon. Verde sa Pilipinas, kung hindi ako nagkakamali. Yung design mismo, dapat sustainable yung design at saka yung project kung paano mo sa i-deliver, dapat meron ka din sustainability na approach at efficiency na mindset doon. Okay, thank you po, Architect. For the next question, What specific skills po, either technical or interpersonal, do you think are essential for Filipino architects aiming to build global career? And how has your experience in global architecture shaped your design philosophy and approach? So Filipino architects need balance of technical expertise and cultural adaptability. A mastery of global visualization and design tools, strong communication and adaptability across cultures, commitment to continuous upskilling and professional growth. Back then sa Saudi Arabia, per region may kanya-kanya silang sinusunod na design standard. Kunyari sa Riyadh, hindi pwedeng nawawala yung mga triangle na design. Salmani ang tawag nila dun, Salmani design. So dapat palaging meron nun. Di ba architect ka, dapat kung ano yung nasa region nyo, meron doon nakasunod na design. Hindi basta gusto mo lang na design. Gusto ko kasi ito ang brand ng design ko, cube, box, or curves, mga ganon. Hindi po pwede. Depende rin kasi sa client. And most of the time, yung concept ay umaabot ng 10. Mayroon akong isang beses na nag-design ako ng bangko. Yung parang redesigning the exterior architecture from old. Yung alam niyo yung mga marble na design dati na nakalagay sa exterior, yun yung design niya eh. Ngayon, papalitan na siya ng mga aluminium cladding na gray, yung parang futuristic na finish. Abot ng halos 10 yung ginawa kong design. Tapos, pumili lang sila din kung ano yung yung gusto nila. Kasi hindi pwedeng isa lang eh. Hindi mo pwedeng ipilot yun. You cannot push one design or 2. Hindi pwede yun. At adaptable ka sa pangangailangan. Tapos meron din sa, kunyari sa northern part, meron isang regulation sa yung municipality na dapat ang design lahat aluminium clad. Siyempre, gumawa ako ng mga design tapos babalik na yon. Yung client kailangan daw ng aluminium para mapirmahan ng building permit. Di ba yung aluminium, mga cladding lang yun, may gray, mayroong brown, iba-ibang kulay lang eh, limited. Tsaka yung itsura niya, hindi siya ganun ka-class ang itsura. Pero yun yung choice nila, I think dahil sa energy efficiency na reasoning or cost siguro, hindi ko sure kung ano ang nagda-drive dun sa kanilang policy. Wala kang ipapakitang concrete or wood, plastic na finishes, kundi puro aluminium. Weird nga eh, isang munisipyo siya eh, isang municipal, small town. Those are valuable insight po, especially for aspiring architects like us who dream of working globally. so in terms of cultural adaptation naman po and collaboration, how do you navigate cultural differences po when collaborating with clients, engineers, and contractors from a diverse background po? I approach cultural differences with respect, adaptability, and clear communication. Simple lang naman. Practice active listening to understand different perspectives. So, ibig sabihin, hindi sarado yung yung isip or yung tenga mo. Adjust presentation styles for diverse audiences. Maintain professionalism and patience across cultural settings. May isang, may share ko lang. Di ba sa Saudi Arabia, kapag fasting, yung Ramadan, hindi ka pwedeng kumain o uminom sa harap ng Muslim. Pwede ka kumain, pero isolated ka na wala kang ma-offend kasi. Pero meron kasi akong kasama noon, nagkakape siya sa office, Ramadan. Siyempre, yung context na yun ay wala kang professionalism or wala kang adaptability doon sa culture nila. Kasi
Kasi yung tao kasi kapag fasting nila, papasok sila ng work, gutom sila eh. Tapos fasting na, tapos tatabihan mo sila kunwari ng kape. Pag naamoy nila yon, ang pakiramdam nila, ano sila, natitrigger yung ano nila, yung gutom. So now offend. Tapos kunwari yung kung paano ang work style ng Filipinos, ng ibang races like ibang countries kunwari, hindi ko na i-mention. Merong mabagal ang paggawa, ang Filipino hardworking, meron ding Filipino na parang manununtok palagi sa kasama niya, hindi dapat yun. Meron kasing meron kasing parang laging ready makipagsuntukan kahit kanino merong Pilipinong ganon. Dapat hindi tayo ganon. Dapat mature tayo sa ganon na. Kasi may mga cultural differences, iba yung pagsasalita ng iba. Hindi ka makikipag-away. Wag kang makikipag-away. Okay. True. So, navigating cultural diversity po must have given you a unique perspective talaga. Thank you for sharing how you managed that. So for next question po, have you ever encountered resistance to modern design concepts in more traditional setting? If so po, how did you address it? Di ba nga po yung isang nakwento ko yung puro aluminum na design, di ba? Ang ganda ng design. Kung meron kasing gym acting design nandun na nakatayo na finishing na lang yung ilalagay. Tapos pagdating ng oras, pumunta yung may-ari, sabi niya, hindi daw pwede yung ibang parts ng design kasi dapat puro aluminum daw yung ilalagay. So wala akong magagawa dun kasi yung regulation ng lugar, di ba? You have to be open and listener and versatile or flexible. Ibig sabihin, hindi mo i-discard yung idea ng external factors like the regulation, the government, or the person or the client. Hindi mo pwedeng i-disregard. Kasi yun yung duty mo as an architect na bubuuin mo kung ano yung mga factors na makakapag-influence sa isang design. So sa trabaho ko naman, ito naman yung sa akin. I overcame resistance by demonstrating the tangible value of new tools and methods. Sa totoo lang, yung CEO ko dati, sa last role ko, yung senior role, gumagamit ako ng V-Ray kasi yun yung kinasanayan ko na V-Ray. Tapos hindi niya ina-approve palagi yung submission ko. Lagi niyang may resistance, hindi niya ina-approve eh. Ang gusto niya, loom yun. Loom yun ang gusto niya, yung quality ng loom yun. So wala kang magagawa kundi gawin yung loom yun. Yun yung kailangan, di ba? I-reason out mo sa client or the CEO. So, and also, I introduced VR and advanced visualization workflows gradually. Previous role ko, senior, gradual yung yung improvements ng team eh. Kasi dati, binigyan ako ng computer na walang graphics card. Paano ka magre-render ng loom yun? Kaya ang decision ko, meron akong decision, mag-V-Ray tayo kasi kaya pwede siya sa CPU rendering, di ba? So kahit walang graphics card, makakapag-render ka. Pero yung Lumion kasi, GPU-based render ang kailangan mo doon. May graphics card ka dapat na malakas. Nag-request ngayon ako ng setup ng computer. Binigyan ako ng 25,000 SAR na price. A6000 na GeForce, A6000, mahal yun. 25,000 SAR. Magkano yun sa atin? Basta yung total lang na kasama yung software, umabot ng 50,000 SAR yung request ko. Kasi hindi pwedeng magre-request ang isang office ng quality na visualization kunwari. Wala ka namang infrastructure. Hindi pwedeng yung pang laptop na pang Microsoft Office, pang browsing lang. Hindi pwede yun kasi maapektuhan yung deadline at saka yung production. And I explained how modern tools improve accuracy and decision making. I provided client-friendly demonstrations to build trust. Pagdating kasi sa setup ng company, kunyari sa work ko, visualization, hindi pwedeng opinion mo lang o yung expertise mo lang ang masusunod doon. Kailangan mo siyang i-consider yung mga BIM specialist, yung, di ba, kailangan mo siya kausapin yung BIM manager, meron ding collaboration sa MEP. MEP, ito yung department ng mga engineers ng sanitary, mga electrical, tapos meron ding architecture, makikipag-coordinate ka sa designer, makikipag-coordinate ka rin sa structural. Huwag yung maalisin sa scenario yung structural. Sa Pilipinas, nag-aaway ang civil engineers or structural engineers at architects. Pero sa abroad, walang away-away na nangyayari. Collaboration po yan. Ibig sabihin pantay. Feasible ba tong structural design mo sa ginawa kong design? Sabihin mo sa kanya, hindi ito pwede kasi ganito. Sobrang laki ng column, hindi makakadaan kunwari yung sasakyan sa basement. Kasi di ba yung column maakyat ng ganon, paliit yun eh. Yung sa baba, sobrang laki. Mawawalan ka ng clearance, kunwari basement para sa parking, mawalan ng clearance. So kailangan mong actively nakikipag-coordinate sa structural. Ganon din sa electrical. Hindi rin pwedeng mamaliitin yung electrical kasi ang kalaban naman ng mga electrical at ng mga low current ay yung mga fire. Kailangan nila ng space para sa mga vectors. Isa sa experience ko pala bago ko makalimutan, napaka-hirap makipag-deal sa lead architect. Sobrang hirap makipag-deal sa kanila. Ang role ng lead architect, siya ang parang foreman kumbaga sa construction. Nakapag-ano na ba kayo sa construction? Lead mason or lead? So far po, sa mga architects lang po Sa office base, meron din yung tinatawag na lead architect. Meron na kayong nakapag-ano sa construction, di ba? Basta sa office setup, merong lead architect na tinatawag. Meron kasing junior, may senior, may specialist, doon ako kasama. Tapos lead architect. Kaya ako nasabing mahirap makipag-deal sa lead architect kasi sila ang nagpo-control ng deadline. Nag-meeting kunwari sila, yung mga ulo sa kumpanya. Kailangan ng deadline nito, ganito, ganyan. After 1 week, mababago na naman or may dumating na bagong information. So, flexible ka doon sa paggawa mo nung scheduling. Ang tip ko pala, huwag niyong kalimutan kapag nagsabi kayo ng deadline, lagi kayong mag-extra ng deadline. Personal
international deadline. Halimbawa, sinabi nyo, end of this month ang ipapasa ko to. Pero sa isip mo, hindi naman talaga yun yung deadline mo. Ibig sabihin, sabihin mo lang end of this month, pero matatapos mo siya mid-month. Ibig sabihin, meron kang allowance. Kasi hindi mo sasabihin na, kaya ko itong matapos in 2 weeks. Hindi mo sasabihin na gano'n. Dapat may allowance palagi. Kunyari, kung kaya mo siyang tapusin in 2 weeks, dapat may additional 1 week or 2 weeks ka pang yun yung sasabihin mo sa lead architect. Kasi ikaw mag-a-adjust i-adjust mo rin yung schedule personally. Para yung sasabihin niya dun sa mataas, ang deadline niya ay end of this month, hindi ka niya i-storbo May time ka pa magkape-kape, di ba? Gano'n. It's a good point po. Resistant to innovation is real and your way of addressing it admirable po. Let's come na to the last part ng interview po. Since nabanggit nyo na po, 2012 pa po kayo na abroad, matagal na talaga po, madami ng experience si sir. How has your global experience po influenced your design philosophy and overall approach to architecture po? My global work has made me embrace innovation. Yung innovation kulang sa Pilipinas Sustainability, I believe nandyan na rin yung Pilipinas nasa na nila yung sustainability. And cultural awareness as central to design. Yung cultural awareness napaka-importante kasi kunyari nag-work ka kunyari ngayon nandito ako sa London, iba naman ang culture dito ng design. Kung sa Saudi at UAE, ang culture ng design doon ay puro bago na design inspired by the past like castle, mga ganyan, inspired sila ng mga lumang designs na kunyari yung mga houses di ba ng Arabs, yung parang ganon, box na clay. Tapos parang minsan mayroon pang bintana na basta kung mag-research kayo sa mga Middle Eastern na design, naka-tie up sila doon. Ibig sabihin, kung ano yung modern, dapat mag-reflect doon sa modern, yung old design na yon. Dito naman sa London, iba naman. Dito, hindi ginigiba yung facade. Kung ano yung sa facade, re-restore lang yon. Tapos yung likod niya, yun yung pwedeng ayusin. More on renovation, karamihan dito. Bihira kang makakita ng bagong buildings. Hindi sila masyadong nag-aano ng bagong design, bagong building. Wala, iba yung culture naman dito. Kaya yung cultural awareness, napaka-importante. Sa atin, I believe kulang yung cultural awareness. Kasi yung mga lumang bahay, kunwari natin, yung bahay na bato, example lang, marami nang nasira. Kung maalala ko dati sa Kamalig noon, kapag papasok ako ng work, di ba sa may Kamalig, mayroong isang paakyat doon, nakita yung mayon, may mga building doon na parang mga old houses na bahay na bato. Nung huling bisita ko sa may Kamalig, nung bakasyon ko nung 2021 ata, 2022, parang nabawasan yung building. Dati kasi parang medyo marami pa Parang nabawasan o nag-iba siguro yung iba. Hindi ko sure kung anong nangyari o pinintahan, hindi ko alam. Ibig ko sabihin, kulang ng cultural awareness. Sa abroad, pinapractice yung cultural awareness kapag nag-design ka. I blend creativity, technical excellence, and cultural sensitivity. Yung cultural sensitivity napaka-importante. May mga traditional Saudis kasi, ayaw nilang may bintana o dapat maliit lang ang bintana kapag nasa upper level na ng bahay. Kasi alam niyo kung dahil ang reason doon. Minsan, ang ginagawa pa may window. May nakita ko, tinakpan niya ng yero yung window. Yung parang sinarado. Window tinakpan niya ng, hindi yerong parang sa atin. Yung parang tinakpan niya lang na gano'n. Lahat ng window sa taas. Nagulat ako nung nakita ko kasi, ang reason doon, privacy. Ayaw nilang nakikita yung mga women sa loob ng bahay galing sa labas. So, isa yun, cultural sensitivity. Sa ibang bansa, kunwari sa Saudi Arabia, normal lang yun. Pero kapag kung hindi ka taga doon, syempre magtatawanan mo. Pero yun talaga yung nila. Ngayon kasi medyo naging open na yung Saudi Arabia nung bago kami umalis doon. Nung 2023, nag-open na may mga pagbabago na sa social setup Pero nung early days, medyo conservative talaga. I view projects as complete experience, not just physical structures. Yun nga yung sinabi ko sa inyo na hindi siya basta mo lang i-design. Experience mo siya na-imagine mo yung sarili mo na nandun ka sa space na ginagawa mo. I prioritize cutting-edge solution aligned with client and community needs. Okay, thank you po, Architect. Very meaningful yung reflection mo po. And it's great to hear how global practice has influenced your design values. We'll keep note po about sa cultural sensitivity. Thank you po. In what ways po do you think the Philippine architectural industry could improve to better prepare architects for international opportunities? The Philippine industry needs more exposure to global standards, tools, collaborations, offer advanced training in emerging software and workflows, foster international project experience and exchange, encourage innovation and specialization. Sasabi ko na kailangan para sa architects sa industry natin. Ang nakakalungkot lang kasi isang beses nag-attend ako ng CPD seminar, mga 2021 ata, nag-CPD seminar ako. May isang speaker doon, may position siya sa UAP. Ang 3D visualization ay hindi mako-consider daw na specialization. Ewan ko lang, baka nagbago na. Pero nung time na yon, nung sa seminar na yon, I was offended. Kasi akong nagtanong dun sa, di ba online yon, mako-consider po bang yung 3D visualization? Pero nakuha ko yung point niya. Ang ibig sabihin ng specialization ng UAP ay specialization sa design ng airport, design ng hospital, design ng mga residences. Nagets ko naman yon. Pero sa abroad kasi, hindi ka naman mabibigyan ng chance na makapag-work puro lang airport. Hindi ka naman mabibigyan ng chance na makapag-work sa puro lang kunwari hotel. Hindi lahat. Ang sagot niya, marami daw kasing pwedeng makagawa ng kunyari animation,
ng realistic na na hindi architect, which is partly true. Pero kung titingnan mo kasi, kunyari Foster and Partners, nag-hire sila ng may degree ng architecture or interior design. Ibig kong sabihin, dapat may innovation mindset, technology consideration din ang specialization dyan sa atin. Recently, nag-apply ako sa Binyan Studio, Australian studio siya, international company. Nag-apply ako recently. 3D visualization, modeling ang gagawin. Pero kailangan ng expertise sa design document, marunong kang magbasa ng plano. Hindi mo pwedeng sabihin kasi na nagagawa naman to ng game artist, kunwari yung building. Pero in a sense na lang, by eye lang yon, pero hindi siya marunong magbasa ng plan. So magkaiba nung So sa part ko, kailangan magkaroon ng improvement, yung innovation. Hindi dapat sarado yung natin kung ano yung method sa past, yun ang susundan palagi. Bagong gising yung firstborn ko. Example na lang, sa rendering space lang, hindi natin masyadong isipin yung sa architecture. Nag-apply ako sa isang company dito sa London. Smaller company siya kaysa sa Binyan, pero sarado yung isip kasi sabi nung manager na nag-interview sa akin, bakit ka mag-aaral ng Unreal Engine? V-Ray ang standard ng architectural visualization. Totoo naman, pero meron ng move ng pagbabago ngayon. Nandyan na yung mga real-time visualization kasi ang V-Ray ay offline rendering tools siya. Nag-V-Ray ba kayo? Gumagamit kayo ng V-Ray? Hindi. Kung i-explain ko, kapag nag-V-Ray kasi kayo, para makita mo yung render, kunyari may isang part ng image, i-region mo siyang i-render para makita mo yung feedback dun sa image. Ganun siya offline, tapos ibabalik mo na naman. Ang real time, pagka-apply mo ng material, makikita mo na, nandun na, automatic siya. Kahit sino naman, dun na sa real time, di ba? Kasi efficient. Tapos alam nyo, merong move ngayon sa visualization para gagawing virtualize. Instead na still image, render na image lang na ganun, or animation na video, meron na ngayon na technology, tinatawag na virtualization or gamification ng space. Actually, meron akong isang project dito na napagdaanan way back 2002 pa sa Divis Academy ito. Naka-virtualize yung architecture space. Ibig sabihin, magsusuot ka ng parang VR na gadget. Kung pupunta ka sa space na yun, kunyari interior yun, iikot kang ganon. Imbis na yung picture lang ang nakikita mo, experience mo yun na nandun ka sa space. Yun yung pinag-aaralan ko ngayon. Doon ako nagpa-progress yun. Yun yung ibig kong sabihin na kailangan i-improve sa atin yung industry natin, mga bagay na sa global standard. Kasi parang behind tayo, lalo na pagdating sa technology. Sobrang behind tayo. Tools and collaboration offer advanced training in emerging software and workflows. Alam niyo yung workflow ng 3D visualization, kung di ba student kayo, maraming klase ang workflow na ano ba yung workflow na gagamitin mo. Kailangan depende sa deadline. Kunwari, mag-V-Ray ka ba? Ang deadline mo 1 week. Example lang, pag-iisipan mo, kung mahaba ang rendering hours ng V-Ray or Corona, let's say 4 hours. Sabihin mo ng 4 hours, standard per image. Pero sa real-time visualization, magre-render mo siya ng 30 minutes. Saan ka magre-render? Kung ang deadline mo ay 1 week. Siyempre, let's say Lumion or Twinmotion. Pero, mas maganda kasi ang quality ng V-Ray. Yun yung sasabihin ng iba. Yun daw ang mas maganda ang quality. Dun sa method na yun, ito na yung sinasabi kong workflow. Kinuha mo yung image sa, let's say, Lumion, hindi yun perfect. Anong gagawin mo? I-edit mo sa Photoshop. Magkakaroon ka ng editing. Lagyan mo ng mga picture ng tao, kunwari, or i-edit mo, color grade mo siya para maging quality grade siya para sa submission. Hindi mo naman kailangan mag-V-Ray. Kasi ang deadline mo ay 1 week, di ba? Kunyari, isa pang scenario, may isang client naghahanap ng VR package. Hindi lang still image, hindi lang animation. Kumbaga, ang gusto niya ay VR ng space ng bedroom, kunwari, or ng bahay niya. Anong gagamitin mong software? Siyempre, pupunta ka sa workflow ng Unreal Engine or Unity. Pero ang pinakasikat kasi ngayon sa virtual reality ay Unreal Engine. So, mag-Unreal Engine ka. Ang Unreal Engine ay napakahirap pong pag-aralan. Nakaano ako, 4-year program. Kasi, doon pupunta yung industry. Para pag nagkaroon na ng hiring ng full blast na yung move ng industry, ay ready ka. May readiness ka. Hindi yung mag-aaral ka lang ng Unreal Engine. Kung kailan nandun na yung hiring, dapat advance palagi yung readiness sa job. Kung mag-a-abroad ka, di ba? Kung sa Pilipinas, hindi nagmamatter yung mga ganitong pinag-uusapan natin. Pero kung mag-a-abroad ka, mapag-aralan siya. Hindi mo naman kailangan maging expert. Maging marunong ka lang gamitin yung software. Kasi along the way, kapag binigyan ka ng project, dun ka na maging expert eh. Hindi mo naman kailangan maging expert agad. Kasi yung kunyari sa visualization, matagal din yung progress. Yung totoo niyan, bago ako yung nag-abroad ako noon, ang alam ko lang sa AutoCAD, line, yung lang, basic, manual at yung dati kong nag-abroad ako, nahirapan ako mag-adapt sa office. May time pa nga yun, nagdududa yung CEO dati, yung unang employer ko. Kasi sabi nung senior architect, nadidelay daw yung deadline niya dahil sa akin. Kasi nga, hindi naman ako, tsaka bago lang ako hindi naman ako junior level yung position, di ba? Pinatest kami, isa-isa, nag-test, nagbigay ng test yung employer para malaman kung sino yung mabagal mag-AutoCAD. Syempre, na-pressure ako. Di, naka-finish ako pangalawa, second. Yung nagre-reklamo, siya yung last. Yung point ko ay, hindi mo kailangan maging magaling o marunong na talaga. Ang importante, meron kang foundation. Yun nga yung, di ba sa school dyan sa Bicol University, yung foundation dyan ako natuto ng AutoCAD noon Naalala ko nun si Sir De Alca. Ewan ko ba kung nandyan pa si Sir De Alca. Siya
siya yung nagtuturo sa amin nun ng AutoCAD at 3D noon eh. Pero nung time na yon, emerging yung Revit. Ngayon, sa totoo, kapag nag-apply ka sa architectural firm, kunyari specific na architect role, hindi na pwedeng AutoCAD lang. Alam mo, AutoCAD and Revit, both yun, dapat mapag-aralan nyo kung gusto nyo ng technical role. Pero kung mga design role, mga concept, ganon, yung mga visualization, yan yung tapos magaling ka mag-isip ng mga inspiration, mag-drawing, ginagamit pa yung drawing sa concept. Kasama ko sa Riyadh noon, ang concept niya lagi niyang dinodrawing. Tapos titingnan ko siya, okay, ako naman magta-translate sa digital. So ganun siya. Hindi naman na-obsolete yung isang method, yung workflow. Kundi, nagiging nadadagdagan. Pero gagamitin pa rin. Pero kung magfo-focus ka sa technical, kunyari gusto mo maging BIM specialist, kasi sa totoo, malaki ang sweldo ng mga BIM ngayon. Pero ang pagkakaiba ng BIM at visualization, ang visualization nakafocus sa creativity, ang BIM nakafocus sa technical. Yun ang lagi niyong tandaan. Parehas sila 3D, pero nakafocus sa artistic yung visualization specialist, yung isa, yung BIM, nakafocus sa technical. Pero pwedeng mag-render sa Revit. Yung AI ngayon, emerging tools. Mag-research na kayo ng AI, try nyo pag-aralan yung Midjourney, Stable Diffusion, Magnific. Pero lahat ng AI tools ngayon naka-connect sa Stable Diffusion. Kung mag-aaral kayo ng AI, Stable Diffusion ang start. Sa totoo, kapag naging architect kayo, hindi yan yung parang tipong lahat alam mong gawin. Nung nandun ako sa tatlo kaming Pilipinong magkakatabi, nasa Riyadh ako sa visualization, di ba, yung isa concept, yung isa technical. Tapos meron pang mga ibang junior na mga architects din galing sa Pilipinas, ibang lahi, mga locals doon. Early on, dapat ma-establish nyo kung ano yung gusto nyo yung specialization. Pero mahirap pa yung sabihin kapag student kasi hindi nyo pa na pagdadaanan. Kunyari, yung pagka-graduate ko, di ba nag-construction ako at supervision, tapos manual drafting. Pero nung nag-abroad ako, nagkaroon ako ng sa concept, sa technical, gagawa ka ng production drawings, tapos meron pa sa visualization. Lahat pinapagawa nung junior ako. Kaya importante yung foundation yung sinasabi ko sa Bicol University. Lahat yung gagawin. Pero kapag tumanda ka na, nag-aano ka na ng yung ibig ko sa tumanda, yung nag-progress. Kailangan mo mag-specialize kasi mapag-iiwanan ka sa competition. Kunyari, nakalagay sa resume mo, example lang resume, 10 years plus experience, tapos ang ginagawa mo pa lang din ay kaparehas ng new graduate, kung mawawala ka sa competition. Kasi unang-una, sa new graduate, mas magagaling sila kasi fresh lahat ng knowledge at yung meron silang passion na mag-move up sa career. Whereas sa mga 10 plus years experience, ang gusto lang yan, neutral na lang yan, ito lang ang gagawin niya. So, ang pinaka-wise na ay mag-specialize. Kunyari, mag-specialize kayo sa Revit. Di kung nag-Revit kayo, Revit modeler, di ba, BIM modeler, tapos magiging BIM coordinator ata ang next, BIM manager, tapos depende sa structure ng organization. So, sa case ko, nag-specialize ako sa 3D and visualization. Ayun, next question na. Masyadong mahaba yung nasabi ko dun Sorry po. May time limit ba? Those are very practical points po. Hopefully, the industry here continues evolving in that direction po. Last two questions po. What advice would you give to young Filipino architects and us architecture students po who aspire to work or practice architecture overseas po? Focus on building specialized skills, a strong portfolio, and a global mindset. Back then, nung ako, ang portfolio ko noon, parang Word, tapos ipiprint, nakaprint lang siya. May mga free website naman na pwede nyo pag-uploadan ng portfolio. Tapos ang portfolio, hindi siya basta lang isasalpak mo na parang Facebook. I-organize mo siya, may story ka doon, paano yung process mo, may mga breakdowns ng design. Let's say kung ano man ang ginawa mo doon. Kunyari yung picture, dapat professional ka or mas maigi, wala kang picture para hindi ka ma-judge. Kasi sa international kasi, to be honest, na-judge yung isang professional base sa race. Kunyari, sa Saudi noon, kapag Filipino ka, may bracket lang yung salary. Ito lang ang salary ng Filipino. Kapag white Caucasian, ganito rin yung salary, triple yan sa salary ng Filipino. Ibig kong sabihin, maging strategic kayo sa paggawa ng portfolio, specialized skills, piliin nyo yung industry standard. Bago kayo bababa sa, let's say, Lumion or D5 render, dapat yung industry standard ang focus nyo. Ano ba yung 3D standard kunwari sa architectural visualization? 3ds Max. Yun yung standard. Yes, ginagamit yung SketchUp. Kung gumagamit kayo ng SketchUp, hindi ko kayo inaano na hindi nyo pag-aralan. Pero, whether you like it or not, ang standard ngayon ay 3ds Max. So, essential na mapag-aralan nyo yung 3ds Max. At the same time, pag-aralan nyo rin yung SketchUp kasi useful siya sa mga practical, lalo na kapag ang deadline ay mabilisan, doon pa rin sa SketchUp. Kasi yung 3ds Max, yung tatrabawin mong isang araw sa SketchUp, mga ilang oras lang nagawa mo na eh. Ang 3ds Max kasi may pagkahalong BIM eh. Parang BIM SketchUp siya na pinaghalo eh. May mga measurement din doon eh. Pero yun yung standard kasi. Pag sinabing standard, ibig sabihin hindi mo alam ang standard kasi mahirapan kang mag-apply ng trabaho. Master in demand technical skills like 3D visualization. Yun nga, may mastery tayo. 3D visualization, kung ayaw nyo ng 3D visualization, dun kayo sa technical. Kung ayaw nyo rin sa technical, dun kayo sa concept. Kung ayaw nyo pa doon, dun kayo sa supervision. Maraming avenue ang architecture. Sa global stage, iba yung image ng architect. Continuously learn and adapt to evolving industry trends. Sa totoo lang, magastos to. Kung gusto nyo magstay overseas na competent, kailangan nyo mag-invest sa education. Hindi ako nag-masters ng typical na master's program sa atin kasi hindi naman ako magtuturo as a
professor. Pero parang yung ginagawa ko ngayon na 4-year program, parang further studies, hindi ko siya makakategoring masters pero parang ganun na lang din yun. Professional readiness siya sa role na meron ako. Maraming klase ng education yung continuous learning. Yung CPD, wag yung ikakasama ng loob, nire-require ng UAP. Sa totoo lang, kailangan ng CPD ng mga professionals kasi pagka-graduate nyo, hindi natatapos dun ang learning. Ibig sabihin ng continuous learning, every year mayroon kang gagawin na program para sa career mo. Kunwari, Singapore, kung hindi ako nagkakamali, ay 200 plus CPD requirement points. Hindi ko sure pero sobrang taas niya kumpara sa Pilipinas. Mababang masyado Siguro 8 or 10 times na mas mataas sa Singapore. Tapos ang nakakapasang architect sa Singapore, isa, dalawa siguro Sa ating ilan, thousands. So merong implication yon yung quality filtered sa Singapore. Kaya pag nagkaroon ka ng title ng architect, talagang the best of the best sa Pilipinas kasi maraming pinapasa ang regulation natin kasi ginagawang commodity rin yung architect yung government natin. O mga mag-abroad dito, magiging income din to ng government. Kaya marami silang pinapasa. Ngayon, yung pagkapasa na yon, isipin na lang natin na privilege natin yon. Kaya yung CPD, obligation natin na gawin yon dahil tayo ay regulated ng Philippines. Isipin mo kung hindi ka makapasa ng licensure sa Pilipinas, paano ka mag-abroad? Kaya yung CPD ay napaka-importante. Pag naging professional na kayo, wag niyong babaliwalain ang CPD. Okay, thank you po, Architect, for those advices po. We'll take note of everything po you've said. It's something we'll sure carry with us as we build our own paths po in the near future. So, last question po. Looking ahead, how you see global architectural trends evolving and what skill do you believe architects should develop to stay competitive in the future? Subjective to kung ano yung gusto mo Gusto mo bilang architect di ba? Pero sasabihin ko as in general na to. Future trends point towards immersive technologies, AI integration, and sustainable digital workflows. You should develop real-time rendering. Kung marunong na kayong mag-Lumion, Twinmotion, mga ganon, G5, good point yon. Magandang path yon. And AR, VR expertise. Yung VR expertise kasi emerging to Kung gusto nyo maging competitive bukod sa real-time rendering, dapat mapag-aralan nyo rin yung virtual reality ng architecture and interior design. Pero pwede nyo itong gawin after na makapasa ng exam kasi priority yung magka-license muna. Di ba sinabi ko nung una, bago kayo lumabas ng bansa, dapat i-license kasi maaapektuhan din yung sahod nyo, yung salary bracket pagdating sa abroad. Minsan, mas mataas talaga ang ng license. Maliban na lang kung experience ka, pero pag entry level, mas maganda may license. Embrace AI-assisted design tools and data-driven processes. Kunyari, maggagawa kayo ng design. Example lang na concept. Picturean nyo kunyari, may nakita ko nag-picture ng lemon, gulay. Kung anong gulay, tapos pinasok sa AI, ginawa niya ng concept ng ng building Huwag nang isipin na ang AI ay papalitan ng architect. Gagamitin nyo yung AI as tools. Ewan ko lang kasi, yung AI kasi ay may hating opinion to meron kasing no AI at mayroong pro AI. Gamitin as tools kasi why not? Kunyari, itong mga sagot ko, nag-type lang ako ng mga answer ko, tapos pina-format ko na sa AI, chat GPT. So AI is a tool. Hindi yun kalaban, okay? And then, strengthen interdisciplinary collaboration and problem-solving skills. Ito kasing skill na to, communication, collaboration, at problem-solving, napaka-essential nito sa architects. Kunyari sa case ko, iniwasan ko yung sa concept na gagawa ng concept sa company. Dito sa visualization kasi meron lang akong sariling zone. Ibig kong sabihin, naka-zone lang ako sa ginagawa ko. Pag kasi, designer ka, kunyari concept designer ka, magpipitch ka ng design. Ibig sabihin, ipipresent mo yung design, which is isang skill yon na hindi lahat meron. Unfortunately, may skills din naman ako noon, pero pinili ko na maging tahimik lang sa sulok at gumawa ng 3D. Ganun lang yun. Pero yung kasama ko na designer, talagang kailangan niya yung gawin yung mag-pitch siya ng design kasi yun yung specialization, di ba? Communication, dapat maging magaling tayo mag-communicate sa public. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi mo choice na mag-communicate in public, wala ka ng space sa architecture world. Maraming space na, kunyari sa akin, may zone lang ako. Mayroon akong dalawang monitor, kunwari, may computer, tapos mayroon akong tablet. Yung kasi kapag gumagawa kasi ako ng model or post-processing, gumagamit ako ng pen tablet. Doon ako gumagawa Nagpo-photoshop ako doon sa pen ang gamit, hindi mouse. Yun yung ginagamit ko. Maraming technology kasi mahirap pag isa-isahin. Depende kasi kung anong papasukan ng studio. Bago ko pala makalimutan, para maging competitive kayo, lagi niyong sundan kung ano ang pinupost ng job hiring ng mga malalaking company. Kasi doon nakalagay yung key responsibilities, at least naka-align kayo doon. Try niyong i-search. Kunyari, gusto mo maging BIM specialist. Saan kayo mag-i-start? Siyempre, hindi niyan isa-suggest na mag 3ds Max kayo. Ang isa-suggest niya ay Revit. Revit ang standard sa BIM. Hindi ko pala sa inyo na-share yung yung project, no? Pwede mo naman po i-share dito. I-present mo na lang po dito sa Ito yung Ministry of Culture, original libraries ng company project. Parang renovation or exterior landscape and interior. Kasi ngayon, may move kasi sa mga cultural, mga cultural infrastructure sa Saudi na i-improve nila Isa to sa isang project nila doon. Kita nyo naman,
Naririnig mo pa ako? Yes po. Yes po, sir. Yung design nito ay nakabase sa Bissett Adams. Kung familiar kayo sa Bissett Adams, i-search nyo na lang yung interior design nito. So, ibig sabihin, may dumating sa amin na Bissett Adams guidelines ng interior design. Tapos yung architecture, yung labas at landscape, yun yung in-house dun sa company namin. So, yung interior, meron tong guideline, pero kailangan i-visualize siya. Kung familiar kayo kung paano gawin yung interior design visualization, meron kayong matatanggap na guideline. Kunwari, nandun yung specification ng finishes, specification ng furniture, kung anong mga brand, tapos i-model mo yun. O kaya maghanap ka ng mga models nun. Pag exterior naman, landscape, naka-specific yung mga puno, anong grass, anong flowers ang ilalagay, anong finishes ng pathway, yung mga ganun. Tapos exterior, ganun din. Yun yung guideline na sinasabi. Ito yung ganito yung mga design sa Riyadh. Ito yung Salmani na architecture na sinasabi kong mga triangles. Ganyan yung pinopromote nilang design. Base sa picture nila yan. Kung titignan nyo, di ba yung triangles na pattern nandun din sa Bissett Adams sa may background. May mga triangles din kasi doon siya nagbabase. Ito yung isa sa site. Ito ginamit dito, Lumion 3ds Max. Yung ginamit dito. Ang gumawa dito ay mga 4 ata kami. Ito yung ginawa ko, Lumion 3ds Max. Tapos yung isang kasama ko kasi nag-Lumion at SketchUp. Kumbaga kung ano yung kailangan niyang gawin ay gagamitin yung sa tools kung saan siya makakapasa. Kasi yung deadline nito tight. Ito gawa din to nung isang kasama ko na architect din. Siyang nag-visualize ito. Ito gawa nung junior na kasama ko. Itong isa na to, gawa to nung junior. Meron na kayong picture kung paano ang gawa ng junior kung mag-a-apply kayo ng abroad. Dapat ganito yung quality na meron na kayo sa visualization kung meron kayong budget. Ito rin gawa niya rin to. Tapos ito yung iba-ibang ano siya, iba-ibang itsura siya kasi 6 locations to eh. Tapos ito gawa rin ng junior, yan. Marami siyang dapat i-improve. Tingnan nyo, lumulutang yung sasakyan, yung tao, lumulutang siya. Totoo, kapag mahaba pa ang deadline, itong ganitong work ay nire-reject to. Supposedly dapat i-reject. Pero kapag kahit na ang deadline, hindi ko compromise mo na lang kasi kung mapansin siya ng client, ay ibabalik naman. Tapos, yan yung ano, kung sa quality, marami pa siyang pwedeng i-reject to, pero itinutuloy yan kapag ganyan na malapit na ang deadline. Gawa ng junior, ganyan. So, meron na kayong standard, ganyan palang gawa ng sa Saudi Arabia ng junior level. So, ganito yung itatarget yun na level ng paggawa. Yan. Yan. Ito naman, ako na yung gumawa nito. Ang ginamit dito ay 3ds Max at Lumion dito. Ang ginawa ko nito, kasi ako yung nag-allocate ng task. Doon sa mga junior kong kasama, binigyan ko lang sila sa capable silang kaya nilang gawin kasi sa deadlines. Yung mga mas complex at mas mahirap ay kinuha ko para makapasa kami on time. Hinati-hati ko yung work. So, yung mga mahirap at medyo complicated na design, yun na yung kinuha ko. So, ito na yung mga ginawa ko dito. Yan. Kung makikita nyo, yung mga halaman dyan at kung paano siya in-arrange, base yan sa landscape design. Siya, base doon sa actual na landscape design. Pati yung puno, kung ano yung nilagay, ano yung halaman, mga bulaklak, at yung mga kung anong klaseng stone ang ilalagay, naka-specify yan sa landscape guideline. So pati yung layout ng mga hardscape, ganyan yung design niya. Kung makikita nyo, mayroong mga grills dito. Yan. Merong kasama yan sa design. So, gawa ko rin to. Kung mapapansin nyo, hindi nawawala yung composition at yung mood, yung storytelling sa isang picture. Dapat meron. Ito gawa ng isa naming mga junior. Ito ginawa ko na rin to. Nakikita nyo bakit may ilaw yung puno. May ilaw siya kasi yun yung naka-specify dun sa landscape design. Ibig sabihin, meron talaga siyang ilaw. Ibig sabihin, mapailawin talaga siya sa gabi. Ganun siya. Pati yung mga kulay ng bulaklak, ganyan, pula, yung purple, yung mga maliliit na white, ganyan, naka-specify yan sa guideline ng landscape designer. Hindi to yung parang nilagay lang. Meron talaga siyang guideline na sinundan. So, ganyan siya. Pati itong mga ilaw, mga pailaw dyan, Lumion to at 3ds Max ang ginamit dito. Pati yung parking, ganyan yung size ng parking, ganyan yung mga presentation. Ang ginawa ko rin to. Ito rin, sa akin rin to. Kung makikita nyo, yung pagkakakuha ng picture ay nasa labas na ng kalsada. Kasi kailangan siyang gawin kasi hindi siya makikita yung pinaka-facade, hindi kasi makita. Kasi yung kabila, kung ano yung nasa halaman, consider to. Ganun ba yung sa actual? Yun. So, may mga photos ka na babalikan sa site inspection. Meron mga photos na susundan. So, yan yung mga makikita nyo sa actual. Kung hindi man siya exactly parehas, hindi siya parehas, at least malapit. So, kunyari, yung mga building na background, hindi naman yan yung building. Pero sa actual na mga pictures, may makikita kang building dyan. So, yun yung ginamit. Pati yung yung mga sunshade para sa parking, yan naka-specify yan. Minodel namin yan from zero Yan yung mga facade. Tapos yung pati yung puno, anong puno ba yung ginamit? Yan yung puno. Pati yung fountain, may fountain ba dyan? O so, kung may fountain sa design, dapat may tubig din, ganun. Kung nag-decide kami sa landscape, gamitin ang Lumion kasi mas flexible siya at mas may maraming libraries na pwedeng ilagay. Tapos, ito na yung kinalabasan. Tapos ito, medyo lower quality gawa ito nung junior kasi kahit na malamang yung deadline, so baga ipinasa kasi wala na kaming oras kahit na yung deadline, so ito na ang pinasa. Medyo siya, lower quality. Kasi normally babalik naman yan kapag may revision comment. Gawa ito nung junior namin. Ito, isa to sa una niyang ginawa kaya maganda yung quality. Maayos yung pagkakagawa niya dito. Ito, gawa din to nung isang junior. Kung makikita nyo, bakit hindi parehas yung namin ng ginawa? Kasi depende rin niya sa assessment ko kung sino yung may mas experience, mas marunong, ganun siya. Ito, isa lang yung gawa niya ata dito
dito eh. Tapos ito naman, designer to. Ang gumawa naman ito, yung gumawa nung medyo mas junior pa, siya yung gumawa nito, yung hindi siya masyado pang marunong na siyang mag-SketchUp, yan yung ginawa niya, presentation niya, yung renders niya rin to. Sa SketchUp to ginawa. Pagdating dito sa interior, ang ginawa naming approach ay V-Ray, 3ds Max, Lumion, at SketchUp. So combination. Kasi pagdating kasi sa interior, mas flexible yung V-Ray pagdating sa mga customized na interior design na finishes. So kaya yun yung logic namin, kaya ginamit namin yung V-Ray dito. Kaya nag-decide ako na V-Ray yung gamitin. Ito, V-Ray to. Tapos kung mapapansin nyo, iba yung workflow naman dito. Bakit dun sa una, sa Lumion exterior, parang yung mga tao na galing sa Lumion yung nilalagay. Dito parang mga picture. Ang tawag dito ay cutouts, human cutouts. Yun yung nilalagay para sa V-Ray. Ibang workflow naman to. Kaya pagdating sa visualization, marami kang workflow na i-adapt talaga. So, ganun din siya, yan o. Picture siya talaga to. Yan, ito, yan. V-Ray to. Kung mapapansin nyo, yung mga ilaw, bakit ganyan yung ilaw, bakit ganyan yung height, tapos bakit meron ditong parang computer, ganito yung upuan, bakit ganyan yung itsura ng upuan, bakit ganyan yung kulay, bakit ganyan yung counter. Kasi lahat po yan ay sa Bisat Adams na guideline. Lahat yung naka-specify ng interior designer. Wala diyang kami lang ang nag-decide. Lahat yung decision base sa guideline. Yung design. Lahat yung custom made, pati yung mga furniture. Itong mga furniture na to, specified as per the guideline. Pati yung shape at kulay, ganyan siya, nakasunod siya. Pati ito, yung mga finishes na to, yung ilaw, bakit ganun siya, yung upuan, table, yung shape, yung mga rugs, bakit ganun. Kasi yun talaga ang naka-specify sa guideline. Yung iba dito, may model from zero, yung iba, kinuha sa manufacturer. May mga models. Kaya lang, yung mga ganun, naayusin mo pa yun pagka kinuha sa manufacturer yung model. Nilalagyan na lang ng material. Sa V-Ray to. Ito naman, ginawa ko kasi tumulong ako sa deadline ng isa kong kasama na junior kasi tight na yung deadline niya. Ito yung Lumion SketchUp. Ito ata, hindi ko sure kung Lumion SketchUp din to eh. Pero gawa to ng junior. Pati yung mga design niyan, custom made yan. Pati yung walls, kung mapapansin nyo, bakit ganun yung walls? Kasi yun yung naka-specify. Ito yung cafe. Custom made din. Kung mapapansin nyo, yung floor, ganun yung design niya kasi ito yung naka-specify. Pati yung wall, pati yung counter, ganyan din. Naka-specify siya base sa Bisat Adams. Ito gawa din yung junior namin yan. I believe itong part na to na tight na yung deadline niya kaya parang tinapos lang. Furniture, base sa Bisat Adams guideline, pati yung mga ilaw, itong railing, yan yung mga design na yan, yung rugs, nakabase siya sa actual na design guideline. So, ganyan siya. Lumion to Lumion SketchUp malamang to ito. Kung papansin nyo, yung pagkakaiba ng render sa V-Ray, yan, ito sa V-Ray, kasi ito sa Lumion, sa interior. Wala naman wala namang mali kung alin ang gagamitin kahit ano pwedeng gamitin as long as ma-hit yung deadline. Ito, Lumion SketchUp, ginawa ko na rin to. Ito dun sa kasama ko, parang naalala ko, tumulong ako nito dun sa junior namin kasi part na yung deadline niya. Kinuha ko yung isang part ng i-render niya, ito yun. Tapos ito yung sa kanya. Tapos ito pa yung sinasabi ko kanina, yung malaking picture. Yan. I-scroll ko na lang. Yan. Ito yung unang presentation. So, pati sa presentation, nagkakaroon ng revision. Ang ginamit dito ay InDesign, Adobe InDesign. Kung gusto nyo maging presentation expert sa isang firm, kailangan nyo pag-aralan yung InDesign. Ito yan. InDesign yung ginamit ko dito na presentation yung Adobe InDesign. Ito yung actual kung ano yung itsura ng mga projects sa loob ng isang company. Ito yung portfolio ko to para may idea kayo kung ano yung itsura ng portfolio. Kung gusto nyo mag-work abroad, dapat meron kayong ganito. Ito yung NEOM. Ay, hindi nakikita kasi hindi siya nakashare. I-send ko na lang yung link. Ako yung nag-visualize it. Ako yung gumawa ng visualization. Small assistance din sa team. Tapos, papakita ko dito kung paano niya ginawa yung concept. Ang ginamit dito ay combination ng Lumion, SketchUp, tsaka 3ds Max. Kasi pagdating sa Lumion, kahit saan mo ginawa na software yung model, pwede mo dun pagsamahin lahat Kaya walang problema I-share ko lang to. Kita naman. Yan yung Just District. Ito yung district ng Saudi Arabia, ng sa Riyadh to, na actually napuntahan namin to pero wala pa hindi pa kasi open. Pero yung promote nila dito ay yung mga artist ng local ng Saudi Arabia. Meron silang mga painting na ilalagay sa mga buildings. Ito yun. Just District ang tawag. Ito yung location. Malaki yan. So parang isang barangay siguro or municipio. Basta malaki yan. Tapos ito yung presentation nung kasama ko. Ito yung inspirational images niya. May approach siya, key concept, identity, historical, educational, culture. Kaya diba sabi ko kanina, sa pagdating sa pagde-design, meron kayong cultural awareness, yung identity, ito historical, sino ba yung mga kings, ito modernism, monochromatic, yan yung mga ginamit niya. Ito yung mga patterns ng Saudi Arabia na ginamit niya rin. Ito yung mga kings. So yan yung concept niya. Yan. Yung drawing niya. Simple lang, di ba? Wala namang fancy pagdating sa concept. Pero ang challenge dito ay paano ko naman siya gagawin sa visualization. Yun yung challenge dyan. Ito yung mga design niya, breakdown ng niya, geometries. Lang siya drawing sa So, ganyan yung mga concept doon. Ito yung mga inspirational image. Mahilig kaming gumamit sa inspirational image. So, yan yung ginamit niya mga image. Yan. Tapos, niya, alin ba yung gagamitin niya dyan. So, baka pag nag-thesis kayo, ganito rin ang gagawin niyo malamang. Mahirap kasi, di ba sa atin, merong, naalala ko nun kay Sir Gamba, ewan ko lang kung saan pa nandyan
pa si Sir Gamba, yung gagamitin mo yung isang form, gagawin parang meron kang binabasehan na form, tapos yung gagawin mo architecture. Ito naman, iba naman, mga drawings na gawa ng concept. Ito yung isa sa idea na ilalagay. Ito yung mga concept niya. Ngayon, titingnan natin kung paano siya dadalhin sa visualization, di ba? Kasi itong mga structure na to, existing na to, parang i-retrofit lang base sa concept na to. So, ganun siya. Tingnan natin mamaya kung anong kakalabasan. Ito yung design, di ba? Yan. Isa rin yan sa design. Ito, mural art. Di ba? Pare-parehas. Same language lang din yung ginawa niya. Tapos ito, isa rin to yung parang nagbubukas ng ano. Ganyan yung gagawin sa actual ng mga artist sa Saudi. Ito yan, ganito. Marami kasi to pero i-ano ko lang hanggang sa ma-scroll ko sa inyo para makita nyo. Pero pare-parehas halos, ganyan. Ito naman parang restaurant area, F&B, and beverages. Yan, yung mga area na yun. Ito may plano din siya. Gumawa siya ng parang simple plan. Tapos meron kung ano yung elevation. Tapos meron din studies kung paano ba yung pattern ng movement. So, yun yung mga inspiration niya. Ngayon, pagdating sa presentation, ito na. Ito yung approach. Dito na pumasok yung team namin. Actually, dalawa lang kami nung gumawa talaga nito. Ito yung gawa ko to. Yung mga distribution ng work, nagbibigay ako ng konti sa junior kasi hindi pa nila mamamanage yung ganun na, yung madami at malalaking scene. Ito yung parang approach dun sa Ducks District. Ganyan siya. Yan. Isang way din ng presentation nasa loob ng kotse. Diba yung kanina, kung mapapansin niyo yung mga kings, dun sa isang concept ito yun Maganda sana kung sa presentation nagsama niya sana anong itsura ng visual at yung ano. Kaso, hindi ko na control kung paano nila i-present to Pero mas maganda yung concept as visualization sana. Ganyan siya. Yan. Ano to? Lumion, 3ds Max ang ginamit dito. Pero, type din ang deadline nito kaya kung mapapansin nyo, hindi rin siya ganun ka Dito, marami pa akong time na inayos gumawa dito. May pagkakaiba, di ba? Pero pagdating din dito sa dito sa ganito, halos wala ka ng time. Masyado na siyang ganyan. Ito na yung kinalabasan sa actual visualization. Ginawa ko na itong mga to. Ganyan siya. Ito na yung nandun sa mga drawings niya. So, in-apply ko na siya sa visualization. Magkakahalong method na to May mga Photoshop, Lumio, 3ds Max, yung SketchUp. Yung iba, para makatipid sa oras, pinapagawa ko yung iba yung model sa kasama ko. Tapos ako nang magtatapos ng ganito. So, ganyan siya. Yan yung isa sa painting. Ito mga ginawa ko na to. Ito ang nag-model ito, yung isa kong kasama. Kasi hindi kakayanin ng time, yung deadline. Napaka-importante meron kang good communication kayo at wala kang kaaway sa office. Kasi darating ang time, ikaw ang mga ngailangan ng kasama. Kapag inaaway mo yung mga kasama mo, hindi ka makaka-ask ng help. Kaya very important na in good terms ka sa lahat ng tao sa isang opisina. So ito, nagpatulong na ako sa model nito sa marunong mag-SketchUp. Pero ako nang nagtapos ng mga ganyang painting. Kaya ito, Lumion din to. Tapos ito yung cactus na parang plastic na kasama dun sa concept niya. Hindi na masyadong nahagipin. Ito ganun din Yung mga tela, yung pattern ng tela, ito rin ginamit rin namin. Ito yung isang presentation, may isa pa dito. Hindi ba ganyan siya yung concept niya? Ito yung mga Salmani design, mga triangle na ganyan. Ganyan yung sa Saudi Arabia. Tapos minsan may mga sulat na parang mosque, mga Arabic, mga religious. Ito magkaiba naman. Ito naman yung isang portion ng visualization. Lumion, ang ginamit rin dito. At SketchUp na ata dito Itong mga models na to sa SketchUp na to Hindi nawawala ang mosque sa mga development doon Gawa na to ng kasama kong junior. Nung time na to, hindi pa niya masyadong gamay yung techniques na tinuturo ko sa kanya. Kaya kung mapapansin nyo, parang hindi pa niya naiayos yung mga gawa. Pero isinasama yan kasi yun yung task niya Hindi kasi pwedeng gagawin. So isinama namin. Pero gradual ako magbibigay ng task kasi hindi pwedeng mabibigla Ito yung mga parang famous musician ata nila Okay na siguro yan? Opo, sir. Madami na ako nasabi Yes, very fruitful. I-send ko na lang yung link ng portfolio ko para i-browse ko na lang din. Sige po, sir. Thank you po, sir. Mag-outro na po tayo. Anong year na pala kayo? 4th year po, architect. 4th year na. Next year, mag-thesis na po kami. So, very inspirational po talaga to. Yung pinakita ko sa inyong presentation, halos ganun din ang mangyayari sa thesis. Yes po. Kung paano ang approach, ganun din yun. Kasi pagdating sa company, yung thesis nyo, kung paano nyo ginawa yung thesis, ganun din ang magiging mangyayari sa mga proposal. Din, maraming thesis every month, parang ganyan, or every 2 months, or every 3 months. Parang thesis din. Kung ano yung gagawin sa thesis, isipin nyo, kung ano yung ginawa nyo sa thesis, yun na rin ang ginagawa nyo sa actual na company. Yung presentation, lalo yung sa presentation, ganun din. Tapos di ba magde-defense, may defense. Pag nag-defense kayo ng thesis, ganun din ang ginagawa sa actual kapag nag-pitch ka ng design, ganun din siya. Kaya galingan nyo yung pag-thesis kasi kung ano yung ginagawa nyo ngayon sa school, yun rin naman. Foundational. Kayo, yung specialization nyo na lang ang isipin nyo kung ano ang gusto nyo maging specialization. Okay po. We'll take note po. Ang dami pa kaming kailangan tututunan. Architect Rizalisa, thank you once again po for your time, openness po, and sa generosity in sharing your knowledge with us. Thank you so much po talaga, sir. And your story gave us a deeper understanding po of what it means to practice architecture, not just as a profession po, but as a purpose to transcend
borders. Ikaw na, James. Okay, this conversation has definitely sparked inspiration in both of us. As a small gesture of appreciation, we would like to present you this token po. Pero di po. I-send na po na lang Send namin na lang po. yung token of appreciation, e-certificate. Okay lang. Sige po. We truly wish you more success po in your practice and we hope to meet you again in the field someday po. So, thank you po again, Thank Architect, and we hope you a great day po. Hey, thank you. Tapos na. Thank you po. Sige po. Thank you, Kuya Thank you. Park.